Mga kababayan, here's my POV sa day 15, August 12, 2026 na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin ang pinakamatinding tapatan na yumanig sa Senado, isang klasikal na tapatan ng bata versus matanda sa larangan ng batas. Ang pambatang depensa na si Attorney Christine Ferrer na may 15 taong karanasan laban sa pambato ng prosecution na si Attorney Lorna Capunan na may 48 taon na sa industriya. Sino nga ba ang mas matalino? Sino ang mas may alam sa batas? Kung nakapanood kayo kanina, napatunayan na ang talino sa loob ng korte ay hindi nasusukat sa puti ng buhok o sa haba ng taon mo bilang abogado. Nasusukat ito sa talas ng iyong argumento, sa tibay ng iyong mga resibo at sa dunong mo na hubag mapahiya sa harap ng bansa. Kanina mga kababayan, nakatikim ang tinaguriang veteran ng prosecution ng matitinding suplak at taray mula sa batang abogado ng depensa. Sinalat, hinubaran, at tuluyang ibinaon ng depensa ang mga palpak na estratehiya ng prosecution panel mula sa simula hanggang matapos ang trial. Isa-isahin natin ang sunod-sunod na suplak na naging dahilan kung bakit tuluyang lumubog ang prosecution ngayong hapon mga kababayan. Nagsimula ang hapon ng formal na buksan ni Senator Judge Erwin Tulfo ang sesyon mga kababayan sa pamamagitan ng isang panalangin at opisyal na idineklara ang quorum na may 18 na senador na nakaupo bilang mga hukom. At agad na isinalang sa witness stand ang testigo ng prosecution na si COA State Auditor Silen May Del Campo. At dito pa lang mga kababayan, tiniyak na ng depensa sa pamamagitan ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na ligtas at nakatago sa isang nakalak na kabinet ang chain of custody ng lahat ng original na audit documents ng OVP at DepEd upang maging manipulation o tagas. Dito na nagsimula ang lagim ng hapon para sa panig ng nang-aakusa mga kababayan. Inumpisahan ng Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ang kanyang cross-examination. Pinaga-agad ni Ferrer ang testigo kung may nakasulat ba talagang salitang corruption, misuse, o misappropriation mga kababayan sa inisyong notice of disallowance ng COA laban sa pondo ng OVP. Ang sagot ng auditor, isang malaking wala po. Technical na irregularity lang ang issue ng COA mga kababayan. Pero pilit itong pinapalabas ng prosecution na pagnanakaw. At eto ang pinakamalaking pagsabog mga kababayan. Inamin ng testigo na ang kanyang hininging arrest o pagkakahuli bilang proof of success para ma-validate ang reward payments ng pondo ay sarili niyang interpretasyon lamang bilang auditor. Wala sa Joint Circular of 2015 ang ganyang klaseng panuntunan. Mga kababayan, sa batas administrative, an auditor cannot legislate or invent new rules. Kapag nag-imbento ka ng pamantayan na wala sa batas para lang i-disallow ang pondo, naging arbitraryo at labag sa due process ang ginawa mo. Kaya naman, si Presiding Officer Chis Escudero mismo ang pumagitna at sumita sa testigo dahil sa kawalan ng legal na basihan mga kababayan. Kasunod nito, nabisto sa cross-examination ni Attorney Ferrer na tuluyan palang nilaktawan ng COA ang pag-issue ng notice of suspension sa OVP mga kababayan at dumiretso agad sa mas mabigat na notice of disallowance. Mga kababayan, ang notice of suspension ay karapatan ng isang ahensya ng gobyerno upang bigyan sila ng pagkakataon na magsumite ng kulang na papel o magpaliwanag bago sila tuluyang sentensyahan ng disallowance. Ang paglaktaw dito mga kababayan ay malinaw na pag-deprive ng due process of law. So ang tanong dito, bakit nagmamadali ang COA? Halatang may political pressure para madaliin ang Office of the Vice President. Diba? At dahil unti-unti nang gumuho ang testimonya na testigo nila, uminit ang ulo ni Atty. Lorna Capunan at paulit-ulit na humirit ng objections mga kababayan. Kaya, dito na bumanat si Attorney Ferrer ng matinding taray. At sinupalpal ang viral na tanong na, sabi niya, conclusions of facts ba yan? Dahil hindi na patapos ang trial mga kababayan, nagbabato na agad ng sariling conclusion si Capunan habang nagsasalita ang depensa. Diba? At ito pa mga kababayan, sadyang mahina lang ba ang comprehension ng prosecution sa batas? Noong sabihin ni Capunan na bawal ang misleading at sumagot si Attorney Christine Ferrer ng they are allowed. O, di ba? Viral yan sa social media. Ang tinutukoy ni Ferrer na allowed ay ang kanyang malawak na karapatan sa ilalim ng Rule 132, Section 6 ng Rules of Court na magtanong ng kanyang sariling estratehiya nang hindi dinidiktahan ng prosecution, mga kababayan. Kaya talaga mga anti-Duterte. Mga kababayan, sa ilalim ng batas, ang cross-examination ay sadyang malawak. Di ba? Tinatawag na cross-examination elastic limit. Pwedeng-pwedeng gumamit ng leading questions, tanong na nagdidikta ng sagot, para pigaing maigi ang testigo. Natakot ang prosecution dahil hubad na ang testigo nila. Kaya gumawa sila ng ingay sa social media para palabasing lumabag ang depensa.
So sinita rin ni Senator Chis Escudero si Atty. Kapunan din mga kababayan dahil nahuli itong tinuturuan o pilit na ginaguide ang testigo kung paano sumagot sa gitna ng cross-examination. Coaching inside the courtroom? Bawal yan. Basic legal ethics yan. Hindi pa nakakasagot ang witness mga kababayan, sinasalot na agad ni Kapunan. Takot yarn? Sumunod naman na ipinakita ni Atty. Ferrer ang Protective Intelligence Operations Report ng Vice Presidential Security Group para patunayang lehitimo ang mga operational movements ni VP Sara mga kababayan. At noong sabihin ni Ferrer na baka matagalan sila dahil marami ito, sumabat si Kapunan na marami silang oras. So, sinupalpal sa kanya ni Ferrer ang sarkastiko. Sabi niya, gusto mo attorney? Wag na, baka magutom pa tayo. Pero ito ang pinaka nakakahiyang parte ng kwento ng hapon na to mga kababayan. Nang sabihan ni Chis Escudero si Atty. Kapunan na itanong na ang kanyang huling tanong bago mag-adjourn, biglang nagblanko ang utak nito at nagtanong sa korte mga kababayan. Sabi niya, I forgot. Can you repeat my question? What did I say? Wala pa akong question. Grabe. Pati sarili niyang tanong mga kababayan, hindi na mahanap sa sobrang haba at init ng trial. At eto pa, binaligtad din ni Escudero si Kapunan sa maling terminolohiya ng igigit ng prosecution na may daandang pribadong security guard si VP Sara Duterte. So diretsong sagot ni Chis Escudero kay Kapunan mga kababayan na walang security guards ang Vice Presidente, kundi VPSG or Vice President Security Group na opisyal na militar at pulis sa ilalim ng Presidential Security Command. So, isang veteranong abogado, hindi alam ang kabahan ng pribadong gwardya sa lehitimong puwersa ng Estado? At bago matapos ang buong trial mga kababayan, dinala ni Lead Defense Counsel Atty. Sheila Sison ang laban sa resibo ng social media. Formal niyang ipinakita sa Senado ang nakakahiyang ginagawa ni Private Prosecutor Atty. Amando Ligutan na nagpost sa Facebook habang gumugulong ang mismong hearing at pilit na inakusahan ang depensa ng misleading questions. So, galaw-galaw na desperado dahil talo sa argumento sa loob ng korte? Aminin! Soplak uli ang prosecution dahil agad silang binara ni Chis Escudero nang humihingi sila ng floor time para magpaliwanag si Ligutan, mga kababayan. Sabi ni Chis Escudero, sa Lunes na kayo magpaliwanag dahil binabantay ng clerk of court ang mga account ninyo. At we have it all on tape. We have been monitoring everything. Hala kayo! May posibleng paglabag ng Rule 18 ng impeachment rules ukol sa tamang decorum ang prosecution. Patay kayo! Chares! Mga kababayan, natapos ang trial kanina nang hampasin ni Senator Chis Escudero ang gavel at itinakda ang pagpapatuloy sa susunod na Lunes kung saan isasalang naman ang mga susunod na mga pinasupinang witnesses na sina Marvic Pareja, Gina Acosta at Edward Fajarda, mga kababayan. So, mga kababayan, habang tinatapos ko ang buong kwento ng Day 15, I want you to reflect in Proverbs chapter 21 verse 30 na nagsasabing, walang karunungan, walang unawa, at walang payo na makapananaig laban sa Panginoon. So, kahit anong gawa ninyong kwento, kahit anong laktaw ninyo sa tamang proseso ng audit, at kahit anong dumi ng laro ninyo sa social media upang magmanipula ng publiko, kung ang katotohanan at ang hustisya ang totoong kalasag ng depensa, hindi mananaig ang inyong mga pulpul na agenda. Sa huli mga kabayan, ang katotohanan ang lilitaw at ang mga nagmamarunong ang patuloy na mapapahiya sa buong bansa. Kita-kita tayo sa Lunes para sa susunod na yugto ng trial. Hanggang sa muli.